ito plataforma para magpasikat o magpalakas tayo sa mga tao. Lalong hindi ito pamumulitika o pagsira sa reputasyon. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po. Kumusta ang lahat? Dito ay umaga ngayon, alas 6 impunto ng umaga. Ewan ko dyan sa inyong mga lugar kung mapapanood din nyo ang video nito. Kumusta na po lahat? Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Basta, kumusta po ang araw ninyo? Pag-uusapan natin ngayon. Itong napanood ko sa YouTube. Si Manong Ted Filon na ini-interview niya si Senador tawag nito, Lacson. Tinanong niya, ano ba magiging ending nito? Ano ang kahihinatnan nito? Natawa ako sa sagot eh. Para saan ka ba naging senador kung ganyan ka sumagot? Hindi mo alam yung sagot. Hindi mo alam yung sagot ng mga tinatanong. Sabi niya, mahirap sagutin yung tanong mo kahit sino walang makakasagot. Hindi. Klase. Lalong magdududa sa inyo ang mga taong bayan pag ganyan. Ito, pakinggan po ninyo. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap yung mga ganun sagot ng isang senador. Ang dami nang in-expose. Ito ay patungkol doon po sa tawag nito, flood control issue pa rin. Ang dami na niyang in-expose. Sabi nga ni si Ted Filon, kagaya ng mga nangyari ng mga nagdaang mga hearing nung panahon ng yung ini-interview yung pork barrel scam na si Gin ba yun? Gin Napoles. Siya ang whistleblower na nagpapatunay na mayroong mga ano man, pero siya ang bandang huli, siya ang nakulong, yung mga involved malaya, nakangiti. Sabi nga ni Ted Filon, ito pakinggan po natin kung subalit iba yung sagot naman ni Senador Marcoleta. Ganun ding issue. Ano ang magiging ending? Yung si Ben Tulfo, tinanong din niya, paipal lang, sinabi rin niya, napanood ko, sinabi rin niya, Ben Tulfo, paipal lang daw yung mga ilan sa mga senador doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito, pakinggan po natin. Pakinggan po ninyong mabuti. Ano ang kaibahan ng sagot ni Lacson kay Senador kaysa doon sa sagot ni Senador Marcoleta. So Senator, what do we, anong ending nito, Senator? Kasi and then in the end, yung po malungkot ha, kung sino pa yung whistleblower, sila pa yung nakulong. And then in the end po, yung mga kitang-kita muna talaga, di ba, na may gawa, nakakalusot. Dito ho sa usapin nito, anong kaya ending nito? Yan ang hindi ko masagot, Ted. Yan ang hindi ko alam, actually. Paano magiging maganda ang ending nito para sa bayan? Anong pwedeng gawin ng lahat para nga maganda ang ending itong malaking isyong ito ngayon? Ang tanong mo, Ted, napakahirap ko sagutin actually. Mapitino tanongin mo dyan. Ikaw mismo, may rapa mo sagutin yung tanong mo. Paano masabi? Ay nako, nakakapanggigil naman yan. Pababayaan nyo lang ba yung mga ganong mga klase ng mga tao na bandang huli ay nalaman na sila na may kasalanan, yung ganito na ang dami mong klase namang senador yan. Ulitin nga natin yung tanong ni Ted Filon. Naku po. Mga kababayan, alam natin na si Senador Lacson, katim ni PBBM noong kampanya, silang Soto, ayan, katim nila yan. Pero ngayon, ibinabalik niya kaya siguro ibinabalik niya
kay President Bongbong Marcos yung tanong, diba? Alam ng Pangulo kung anong mga tinanong siya ni Pylon sa kanyang sariling opinion lang naman. Pero hindi ba kasagot-sagot? Puntahan po natin si Senador Rodante Marcoleta. Ano ang kahihinatnan ng kanilang pag-iimbestiga? Mayroon bang mananagot? Mayroon bang mapaparusahan? O baliwala lang, mawawala lang lahat, malulusaw kagaya ni ngayon sinabi ni Ben Tulfo. Ito, pakinggan po ninyo. Kakaibang sumagot ang isang Senador Rodante Marcoleta na punong-puno ng tapang, punong-puno ng kaalaman. Talagang ipaglalaban niya yung tama, yung katwiran. Pakinggan po ninyo, panoorin. Ayun nga po, Sen. Ano ang magiging kahinatnan? At Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin. Yung sa buwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Oo. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Oo. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, Oo. gusto kong makita para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Yung Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, Sen, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang Yan ang sagot niya. Ganon dapat ang mga sagot. Yung mararamdaman mo na mayroong patutunguhan, mayroong papupuntahan. Sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta doon sa umpisa ng hearing nila sa Blue Ribbon Committee, yung unang araw, sabi niya hindi ito plataforma. Ito po, panoorin po ninyo. Hindi ito plataforma o pagpapakitang gilas aniya. Ito, panoorin po ninyo. Yan ang mga sagot ng senador na punong-puno ng kaalaman sa batas sapagkat siya ay isang abogado. Yari kayo, yari kayo. Hindi kayo palalagpasin ni Senador Rodante Marcoleta. Patay na. Ito, panoorin po natin. Panoorin po natin. Nagtulong-tulong na sila. Panoorin po natin si Senador Rodante Marcoleta. Let's go. Hindi madali ang usaping ito. Hindi ko rin nanaising patagilin ang pagdinig tungkol dito. Hindi ito plataforma para magpasikat o magpalakas tayo sa mga tao. Lalong hindi ito pamumulitika o pagsira sa reputasyon ng kahit sino. Nais ng komiting ito na gawing makabuluhan at produktibo ang bawat pagdinig ng ating gagawin. May I remind our resource persons to cooperate fully and answer truthfully. And please don't be too smart. Confucius said that if you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room. I request my colleagues to efficiently manage our time as we clarify matters from our resource persons. Let us veer away from repetitive statements and questions that may unnecessarily prolong our inquiry. We owe it to our people. Tandaan natin na bawat dam o dike na itinatayo ay galing sa pera ng bawat Pilipino. Ayan. Diba? Linaw. O, kung sinong nagkasala dapat managot. O, walang, kung mayroong mga senador, may mga politiko, o parusahan. Sabi nga niya kung kinakailangan kunin yung mga gamit mo dyan na 40 na sasakyan, tapos yung bahay, gagawa ka lang ng kasulatan, pipirma ka, yun ang ipampalit sa mga nagastos para ibalik sa taong bayan. O, pati yung COA, pinananagot niya. O, ganun ang sagot. Ay, nako, Lacson naman, Lacson. Wala na. Para saan yung expose ni Lacson kung hindi niya malaman kung saan papunta, saan ang direksyon ng kanilang ginagawang pag-iimbestiga.
Bueno, maraming salamat po. Patuloy ninyong panonood. Mag-iingat po tayo lahat. Thank you po.